ang napansin ko, maganda rin na habang tayo buhay dito sa mundong ito, may ayos natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Napakainit. Grabe, silong muna tayo. Grabe, init talaga. Kaya nga, ang ganda bumili ng aircon ngayon eh. Mura daw dito eh. Mura na, tapos quality pa yung quality. Ang bilis pa nila mag-install. Grabe. Pero alam mo ba tol, naisip ko lang, Ano yun? magkaiba ang buhay dito sa lupa kaysa sa buhay sa kabilang buhay. Kasi dito sa lupa, pag bumili ka ng aircon, mapapawi yung init ng panahon, malalamigan ka. Pwede natin gawa ng paraan Dito no? dito sa lupa. Dito sa lupa. Pero pag hindi natin naiayos yung spiritual na buhay natin, hindi natin binigyan ng pagkakataon yung buhay natin sa spiritual na bagay, halimbawa yung kaligtasan, inaalok ng ating Panginoon Hesus Kristo. Meron kasi dalawang pupunta ng tao, di ba? Ano yun? Yung langit at yung impyerno. At yung impyerno, sabi ng Bible, ito yung lawa, naglalagablab na apoy at asupre. At yun yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Di grabing init doon. Grabing init, ikalawang kamatayan. Isip ko, doon, hindi ka na pwedeng magdala ng aircon. Wala na aircon doon. Wala na. So paghihirap yun hanggang sa walang hanggang. Walang hanggang paghihirap yun. Walang hanggang paghihirap. Kaya ang napansin ko, maganda rin na habang tayo buhay dito sa mundong ito, may ayos natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Habang may pagkakataon tayo, malalakas tayo, ay maglingkod na tayo sa Diyos. Kailangan? Diba? Kailangan yun. Sabi ko nga, halimbawa, mainit yung bahay mo, pumunta ka lang dito sa North Appliance, Santiago branch, ang mga malapit dito, mapapawi na yung init ng nararamdaman mo. Pero pag ang yung kaluluwa napunta sa pagkapahamak sa lugar ng impyerno, doon wala nang bawian. Wala nang aircon. Wala nang aircon, hindi ka na pwedeng magpalamig doon kasi yun na yung kabayaran ng kasalanan natin. Sabi nga ng Roma 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya nga hamon sa mga nanonood, habang may pagkakataon tayo, ay bigyan natin ng panahon ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tagapin natin siya, pagsisin natin ating mga kasalanan at maglingkod tayo sa Kanya. Kasi napakaraming promise ang ating Panginoon Hesus Kristo na sinasabi, pero wala siyang pinangako na buhay pa tayo kinabukasan. Bili tayo?